Magandang araw po sa inyong lahat na imbag nga aldaw, kada kayo aming kakabsat, and welcome back to my channel. Hindi po talaga nawawalan, hindi nauubusan ng eksena ang mundo ng politika. Araw-araw, sabay-sabay yung mga happenings, yung mga events. Para bang nagpapaligsahan sila ng mga ibabalita or nag-uunahan ng paglabas ng drama kung sino ang paniniwalaan ng taong bayan. Pero bago po tayo magpatuloy, isang shout-out po muna kay Olivia Nazareno ng Poplarville, Mississippi. Yan po ay sa USA. So kay Olivia, maraming salamat sa pagsuporta sa Usapang Tito Manny. Okay, unang balita, breaking news daw. Saksihan ang buong katotohanan. Blue Ribbon Committee hearing set in EDSA venue. Public urged to witness. Truth-telling session. Yan po ay ang Blue Ribbon Committee hearing ng Cayetano Block bukas sa isang events place dyan sa malapit din daw sa Senado. So talagang hindi titigil itong kampo ni Cayetano. Pagpipilitan talaga. Kasi para sa kanila, sila daw ang katotohanan. Katotohanan, ang dami-dami nang nagsasabi na tama na, tumigil na kayo, give up na kayo. Hindi na kayo ang nire-recognize ng Malacanang, ng House, ng IBP, at ng napakarami pang grupo. Why can't you just let go? Parang katuko kayo. Sasabihin nyo, truth-telling, saksihan daw ang buong katotohanan. Katotohanan saan? Halatang halata naman yung hearing ninyo. Yung mga nagtatanong, tulad ni Marcoleta, magtatanong doon sa mga resource person, sila din naman ang sasagot. Pag kinulang yung sasabihin ng mga witnesses, sila mismo ang mag-fill in the blanks. Ano ba yan? Madalas nga, mas marunong pa sila Marcoleta kesa dun sa mga resource persons. At teka muna, itong pag-anunsyo ng Blue Ribbon Committee hearing daw bukas, June 16, ay nanggaling kay Mike Defensor. Ibig sabihin, siya ang nagbalita. So ang tanong, senador na ba si Mike Defensor? Bakit si Mike Defensor ang nag-a-announce kung saan at kung kailan ang next Blue Ribbon hearing? Ano yan? Hawak ba niya ang Senado? Pala desisyon talaga si Mike Defensor? Siya ang nag-i-schedule? Ano ba yan? So kita ninyo, minamanipulate po ni Mike Defensor lahat ng yan. Siyempre kakutsaba sila Marcoleta, sila Cayetano. Pero nagsalita na po yung totoong may hawak ng Blue Ribbon Committee. At yan po si Senator Erwin Tulfo na nagsabing, the public and all concerned stakeholders are hereby advised that no hearing has been scheduled for June 16, 2026. The committee categorically rejects the misinformation being circulated online. The purported June 16 hearing completely bypasses this institutional requirement, rendering it illegitimate. Sabi naman ni Acting Senate President Senator Win Gatchalian, the Senate recognizes only one Blue Ribbon Committee, the one headed by Senator Erwin Tulfo. Any hearing or investigation conducted outside of this committee has no legal standing, carries no institutional authority, and will not be recognized by the Senate. So titingnan natin, abangan natin kung magmamatigas itong Cayetano Block na ipagpatuloy yung kanilang Senate Blue Ribbon hearing ngayong araw na to. Pero kapag tinuloy po yan, yan po ay illegal. Wala pong basbas ng totoong Blue Ribbon Committee headed by Senator Erwin Tulfo. So itong grupo ni Cayetano gustong iparating sa taong bayan na sila ang katotohanan. So kailangan daw pakinggan, panoorin yung kanilang Blue Ribbon Committee hearing. Naalala ko nga yung sinabi ni Senator Amy Marcos noong araw ng kalayaan. Sabi niya, ako at kami ay ipaglalaban ang malayang Senado hanggang sa dulo sapagkat kaakibat ng kalayaan ay katotohanan, karapatan at kaayusan. Coming from Amy Marcos. Ipaglalaban daw nila ang malayang Senado. Bakit ano bang akala nyo sa Gatchalian Block? Sila na po ang kinikilala ng taong bayan, ng Malacanang, ng House at ng marami pang grupo. Hindi ba kayo nahiya sa sarili niyo? Pinagpipilitan nyo yung sarili niyo kahit na illegal.
At mabalik ako dito sa speech ni Amy Marcos. Ipaglalaban daw nila ang Balayang Senado hanggang sa dulo sapagkat kaakibat daw ng kalayaan ay katotohanan. So doon tayo sa katotohanan. Kasi ang tanong dyan, kung pinagpipilitan ninyo na kayo ang nasa katotohanan, bakit hindi kayo pumirma doon sa Senate Blue Ribbon partial report ni Ping Lacson? Doon malalaman ng katotohanan. Bakit kayo hindi pumirma? Dahil kasama doon sa investigasyon yung inyong mga kaalyado at tatamaan sila sigurado. Kaya hindi kayo pumirma ay para maprotektahan ninyo yung mga kaalyado ninyo na kasama doon sa listahan. So kung katotohanan ng sinasabi ni Amy Marcos, nila Marcoleta, nila Alan Peter Cayetano, ano itong nilabas na revelasyon ni Senator Erwin Tulfo? Dahil sabi dito sa balita, babaeng senador tumutol sa pagpirma ni Erwin sa Blue Ribbon Report. Senator Erwin Tulfo said a female senator was among 3 colleagues who tried to discourage him from signing the Senate Blue Ribbon Committee's partial report on alleged flood control irregularities when he was still vice chairman of the panel. Sa isang interview sa usaping Senado sa DWIZ, sinabi ni Tulfo na 2 lalaking senador at 1 babaeng senador ang kumwestiyon sa kanyang desisyon na suportahan ang report ni then Chair Senator Ping Lacson. Sabi ni Senator Erwin, 3 sila, 1 babae at 2 lalaki. Dagdag pa ni Tulfo na yung female senator ay kinumpronta siya and reacted dismissively as he defended his signature. Tulfo said he signed the report believing its findings should be placed on record and acted upon by the Senate, despite concerns raised by some colleagues that its release could place others in a difficult position. So, ibig sabihin yung pagpirma nila dun sa Blue Ribbon Committee ay maglalagay sa alanganin sa ilang mga kasamahan nila. So, akala ko ba para sa katotohanan itong si Amy Marcos, Marcoleta, Alan Peter Cayetano at ng buong Cayetano Black? Bakit hindi kayo pumirma? Ito, sinabi na ni Erwin Tulfo. 2 lalaking senador at 1 babaeng senador. Sinabi pa nga yung babae, kinumpronta ako at inirapan pa ako nung dinipensahan ko ang pirma. So, dito sa 4 na babaeng senador na to, sino sa tingin ninyo yung tinutukoy ni Senator Erwin Tulfo? Well, para po sa akin para sa akin, yan po si Senator Amy Marcos. Dahil siya po yung talagang masigasig Di ba doon sa kanyang speech noong June 12, Araw ng Kalayaan, sinabi niya dahil sila daw ay para sa katotohanan. Katotohanan, yung hindi kayo pumirma para maprotektahan nyo yung mga kaalyado ninyo nasasabit doon sa partial report ng Blue Ribbon Committee. Tapos ang lakas ng loob yung sabihin yung inyong Blue Ribbon Committee hearing bukas ay dapat hindi palagpasin dahil yun ay truth-telling. Sasabihin daw lahat ng katotohanan. Tell that to the Marites. So kung sa katotohanan lang tayo, huwag na kayo magplastikan dahil nakikita ng taong bayan kung ano ang totoong pakay nyo kayong nasa Cayetano Black. Truth? Yes, maglabasan ng katotohanan because the truth will set all of us free. Nasabi pa nga ni Cayetano sabi niya sa publiko, makialam, panagutin ang mga kawatan sa pondo ng bayan and yet hindi kayo pumirma doon sa partial report ng Blue Ribbon Committee ni Senator Ping Lacson. Dahil ba mabubuko yung mga kawatan dyan sa hanay ninyo? Puro kayo kaplastikan. Naku meron pong ibinunyag itong si dating NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Badoy. Sabi po rito sa Pinoy Trending, Senator Marcoleta nakatakda umanong arestuhin dahil sa kasong plunder. Yan po ang sinabi ni Lorraine Badoy. Sinabi ni Badoy na maliban kay Marcoleta, posible rin umanong hulihin sa susunod na linggo si dating anak kalusugan party list Representative Mike Defensor. Mangyayari umano ang paghuli sa dalawa
ngayong linggong ito. Hindi naman napigilan ni Badoy na batikusin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang post. Sabi niya, I was told Senator Marcoleta and Sec Mike Defensor will be arrested for plunder this week. Bongbong Marcos, umuurong na itlog mo, no? Andito na ang Fearless 14. Nako, kung yun yung Brave 80 na sinasabi nyo walang naniniwala Di ba sira na ngayon kanilang kredibilidad? Mantaking nyo, ilan ba yung nagdemanda sa kanila? Iba-ibang personalidad ang nagsampa ng reklamo dito sa 18 ex-marines na to. Tapos akala ninyo, matatakot ang taong bayan dyan sa susunod na Fearless 14? At sasabihin pa ni Badoy na umuurong na daw ang itlog ni President Bongbong Marcos. Nakita nyo itong mga taong ito? Nagtataka ko. Itong mga taong ito, si Badoy, si Harry Roque, si Rowena Guanzon, at isama nyo na rin dyan, si Sara Duterte. Nakita nyo yung mga post nila? Puro kabastusan, kawalan ng galang, puro kawalangyaan. Tapos mababalitaan mo na itong si Attorney Jesus Falsis ay sinuspinde ng Supreme Court dahil sa desisyon na sinulat ni Associate Justice Joseph Y. Lopez, the Supreme Court's Second Division found Falsis liable for simple misconduct and imposed the 1-year suspension after reviewing a Twitter post he made in 2018. 2018, 2026 na ngayon. Ganyan ba talaga kabagal ang hustisya natin dito sa Pilipinas? Pati ang mga desisyon ng Supreme Court, inaabot ng siyam-siyam. 2026 na, ngayon lang kayo maglalabas ng desisyon. Sabi dito, the disciplinary case centered on a social media post in which Falsis used vulgar language while commenting on a public controversy. Ang sabi po dun sa post ni Attorney Falsis, yung mga biased na dilawan dyan, halata kayo sa allegations ni Chris, paniwalang-paniwala na kayo agad. Pero sa allegations namin na she threatened my brother, wala ako naririnig sa inyo. Pakyo kayo, mga gago, haha, check your cognitive biases. Tapos itong si Jason Jean H. Baltao later filed a complaint against Falsis before the Integrated Bar of the Philippines for conduct and becoming of a lawyer. So sinabi dito, simple misconduct. Tapos nahatulan na ng 1-year suspension itong si Attorney Falsis. Hindi ba katawa-tawa naman yun? Ang dami nating naririnig sa mga abogado nitong mga DDS na to. Pakinggan nyo kung paano magsalita si Guanzon, si Badoy, si Respicio, si Sara Duterte na lang. Kung magmura sila at balahurain ang ating presidente. Ganun-ganun na lang, di ba? Na parang wala nang bukas, kailangan ngayon. Mamura na nila, malait na nila, lahat-lahat na si President Bongbong Marcos. At marami sa mga binanggit ko, mga abogado. Pero may kumikilos ba tungkol sa kanilang suspension o madisbar? And yet, itong si Attorney Jesus Falsis, parang unfair naman yata yun. Statement tuloy ni Attorney Jesus Falsis. If being suspended is the price I have to pay for defending my family, then it is a price I will pay in any lifetime. In the same vein, I beg the Honorable Court to resolve the pending disbarment cases of former President Rodrigo Duterte and Vice President Sara Duterte to show that indeed no one is above the law. And to our dear Senator Judges, if a lawyer like me can be suspended for cursing, then a Vice President like Sara Duterte should likewise be answerable, not just for cursing, but for threatening the life of the President and the First Lady. Accountability should apply to all, big or small. O hindi ba? Tama naman tong si Attorney Falsis. Kung siya napagdesisyonan ng Supreme Court na siya ay suspended, napaka-tame nun. Kung ikukumpara mo dito sa mga pinagsasasabi ng mga attorney ng mga DDS. And yet, malaya silang nakakapagsalita ng gusto nila. Nang hindi kinakante
ng Integrated Bar of the Philippines. Hindi ba mas grabe ito mga binibitawang salita ng mga the likes of Attorneys Guanzon, Respicio, and Sara Duterte? Meron nga ba tayo talagang fairness? Meron ba tayong katarungan sa Pilipinas? Kayo po, ano ang masasabi nyo sa mga topic natin for today? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnida.